Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pare, pwede mo bang itigil na ang nakakainis mong komentaryo? Wala ako sa mood, wika ko kay Tony nang maihalong inis habang iniangat ang kamay ko upang pahupain ang pagod sa panga. Sige na, okay, sagot niya habang umupo sa tabi ko. Katulad ko, nakasuot din siya ng Armani suit at tie na akma sa kanyang kasuotan. Patuloy akong umiinom ng aking alak, hindi pinapansin ang kanyang presensya. Alam ko, ang pagiging tahimik niya ay hindi magtatagal. Pare, mas mabahol ka pa sa isang babae sa kanyang panahong babae. Ano bang nangyari sa iyo? Sabi niya habang hinihiling ang isang baso. Kinuha niya ang bote ng alak ko at ibinuhos sa kanyang baso, nakatitig sa akin na para bang galing ako sa ibang planeta. Alam kong sinusubukan niyang alamin kung bakit ako ganito kainis, ngunit pinili kong huwag pansinin siya habang iniinom ang aking alak. Hindi ko rin sinagot ang tanong niya dahil hindi pa ako handang aminin na ang babaeng iyon ang nagparamdam sa akin nang hindi ko matakasan sa loob ng isang linggo. Alam kong gagawa niya ito ng malaking issue at tiyak na pagtatawanan niya ako. Matapos ang kanyang nakakainis at hindi komportableng titig, mabilis kong binago ang paksa upang mailihis siya sa kanyang detective mode. Alam mo na ba kung bakit siya natanggal sa trabaho? Tanong ko habang lumingon sa kanya. Hindi siya sumagot kaya pinagmamasdan ko siya at nakita kong malalim siya sa iniisip, nakatitig sa isang tao. Itama ko, sabi ng aking konsensya. Mabilis akong lumingon sa direksyon ng kanyang titig at nakita ko ang pulang buhok na babae na nakita ko rin sa apartment ni Layla kanina. Umiti ako. Talaga nga, dagdag ko sa sarili habang iniinom ang aking alak. Panahon na upang baligtarin ang sitwasyon. Natapos ka na ba sa pagtitig? Sabi ko, pinapadyak ang daliri sa harap niya. Oo, sagot niya, ngunit halatang nalihis ang isip. Napalingon ako, pinipilit niyang ituon ang pansin sa akin. Sino ba ang babaeng kagandahan na yon? Tanong niya, nakatitig pa rin sa pulang buhok na babae na parang siya lang ang umiiral sa mundo. Alam ko ang tingin na iyon, halata, nahulog ang loob ng kaibigan ko. Hindi pala si Tony basta-basta manliligaw, seryoso siya sa mga relasyon. Maaaring nakakainis siya, pero kapag gusto niya ang isang babae, talagang seryoso siya. At halata kong nagustuhan niya ang pulang buhok na babae. Ang babaeng kagandahan na iyon ay kaibigan nila Ila, sabi ko, may ngiting halatang katuwa habang iniinom ang aking alak at pinagmamasdan ang lover boy, pare seryoso ba yan? Hindi mo lang ako niloloko, di ba? Tanong niya na may pag-aalinlangan. Oo, nakilala ko siya nung pumunta ako sa apartment nila Ila kanina para sunduin siya, sagot ko. Binibigyang diin ang salitang nakilala na may ngiti. Wow, ang bagong misis mo, nakakapagpasaya na sa akin kahit hindi pa kayo kasal. Wika niya na may pabiro, ngunit halatang nasasabi. Bumuntong hininga ako at bahagyang nagkunot ang noo sa inis. Gaya ng sinasabi ko bago mo ako naistorbo, nahanap mo na ba ang dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho? Tanong ko sa kanya sa isang seryosong tono. Nang marinig niya ang tono ng boses ko, tumingin siya sa akin na may kunot sa noo. Alam kong galit si Tony kapag ginagamit ko sa kanya ang ganoong seryosong tono, pero pinili kong baliwalain iyon at dagdagan pa ang inis sa kanya. Oo, nahanap ko na, sagot niya nang may kunot sa noo. Pero hindi ko pa sasabihin hanggat hindi mo hinihingi ng maayos, dagdag niya na may ngiti na halatang pilyo. Huwag mo akong biruin, pare, sabihin mo na, naputol ang sinabi ko nang marinig ang klik ng takong. Dumarating na ang misis dito kasama ang magandang pulang buhok. Baka pwede ko silang utusan turuan ka ng kaunting manners, anong sa tingin mo? Kailangan mo ng leksyon, di ba? Sabi niya nang parang walang pakialam, kahit halatang tinutokso niya ako. Lumapit na sila Ila at umupo sa tabi ko, samantalang ang pulang buhok ay umupo sa tabi niya. Naging kaba ako dahil tumagal siya sa banyo, akala ko nawawala siya, pero hindi ko inamin dahil ayaw kong saktan ang ego ko. Aminin mo na lang, nag-aalala ka, wika ng aking konsensya. Oo, ayoko lang na mawala ang aking peking nobya, sagot ko. Bah, para kang natutulog ng payapa, aninag ko sa sarili ko. Nandyan ka pala. Akala ko nga nawawala ka, wika ko ng casual habang hinahalikan ko ang kanyang pisngi na may bahagyang smog ng ngiti.
Umiti ako habang narinig ang kanyang mahigpit na hinga at dahan-dahang yakap siya, inilipat ko para umupo ng mas malapit sa akin. Tumingin ako kay Laila at nakita ko siyang namumula, nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis niyang itinakip ang kanyang pagkamula sa pamamagitan ng pagkukunot ng noo. Kelly, anong ginagawa mo? Tanong niya na may pagkabigla at konting galit sa kanyang kaakit-akit na mukha. Sinubukan niyang lumaya sa aking yakap pero mahigpit ko siyang hinawakan sa maliit niyang baywang. Bahala na, wag nang sabihin sa iba, isa lang itong beses. Isa lang na beses ang bulong ng aking isipan. Ano? Wala akong sinabi, sagot ko sa sarili ko. Kelly, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako, bastos ka. Sigaw niya sa tenga ko nang may dramatikong galaw. Sinusubukang lumaya sa aking yakap habang naririnig ko si Tony na tumatawa sa tabi ko. Sinunod ko ang utos ni Kelly at naglakad papunta sa banyo. Ang laki at ganda nito, puti at kumikislap, talagang parang banyo sa 5-star na hotel, pero mas malaki pa. Agad kong nagawa ang aking kailangan, hinugasan ang mga kamay at lumabas upang hanapin si Tina. Nakita ko siya kanina, pero ngayon hindi ko alam kung saan siya naglaho. Paglabas ko sa banyo, may ilang kababaihan na papunta sa direksyon ko, lahat ay sobrang ayos. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa kanila, pero matagal na silang nakatingin sa akin ngayong gabi at pagod na akong magtiis. At ang taong iyon, wala man lang pakialam o pansin sa akin. Habang nakatingin sila sa akin, napapansin ko ang kanilang pag-snort at bulungan habang nagtatawanan, halatang ipinaparamdam sa akin na wala akong lugar doon. Dahil dito, nagmadali akong lumakad ng mabilis para makalayo sa kanila, pero isang tao ang humarang sa aking daraanan. Ayan na ang pangit na nag-aakdang swan, sabi niya ng malakas na narinig ko, kasabay ng tawa ng kanyang mga kasama. Sa isang iglap, naalala ko ang aking high school queen bee na laging nag-snort. Napuno ng galit ang aking puso habang mahigpit kong hinawakan ang aking pulso upang pigilan ang sarili na lumapit at sampalin siya sa mukha. Mas mabuti pang maging pangit na swan kaysa magmukhang clone, wika ko nang may bahagyang ngiti habang lumalabas, tinitiyak na narinig niya ang bawat salitang sinabi ko. Nakita ko ang kanilang labis na pagkagulat at huminto ang kanilang hininga sa takot at pagkawaw. Habang lumalakad ako palabas ng banyo, patungo sa pasilyo na humahantong sa ballroom, ramdam ko ang galit at inis. Sobrang nakakainis na ang mga tao sa party na ito, lahat akala nila mas mataas ang kanilang estado kaysa sa iba. Napasinghap ako at nagmadaling maglakad, halos nakalimutan kong nakasuot ako ng takong. Biglang nadulas ang aking paa sa damit ko. Pumikit ako at inasahan ang pagbagsak, ngunit naramdaman ko ang malalakas at matitibay na braso na humawak sa aking baywang, pinipigilan akong bumagsak ng diretso sa upuan. Pinilit kong isara ang aking mga mata, natatakot na baka bumagsak ako kung bubuksan ko ang mga ito, hanggang sa marinig ko ang malalim at malakas na tinig. Kamusta, maganda, sabi niya na may bahagyang ngiti. Wow, napakagwapo niya at may kaakit-akit na boyish na aura, kasama ang mga cute na mata na kulay emerald green. Talaga namang maswerte ako ngayon, bulong ko sa sarili ko. Tinutulungan niya akong tumayo ng matatag habang dahan-dahang lumalayo sa kanyang hawak. Hindi pa rin niya ako pinakawalan sa kanyang tingin na may ngiti na halatang may konting kayabangan. Salamat, wika ko nang may kaunting pagkailang habang inaayos ang aking damit gamit ang mga kamay. Walang anuman, ganda. Isang karangalan, sagot niya. Evan Ramsey, at ikaw, tanong niya habang iniaalok ang kamay para sa pakikipagkamay. Laila Ramos, sagot ko na may ngiti habang tinatanggap ang kanyang kamay. Naging medyo hindi komportable nang hawakan niya ang aking kamay ng matagal at ayaw bitawan. Mabilis kong inalis ang kamay ko at nagpakita ng kaunting awkward na ngiti. Ngunit siya ay nagngiti lamang sa aking pagkailang. Sa taas na 6 na talampakan at 3 pulgada, mas mataas siya kumpara sa aking 5 talampakan at 6 na pulgada na tangkad. Magkita tayo sa dance floor, ganda. May utang kang sayaw sa akin, sabi niya na may kindat na nagdulot ng pagkabigla sa akin. Sino ba siya para magmayabang? Bakit ako makikipagsayaw sa kanya? Magkita tayo sa dance floor, ganda, dagdag niya na may ngiti habang papasok sa malawak na ballroom, puno ng kumpiyansa sa kanyang kilos. Halata, isa rin siyang businessman, gwapo, pero may kayabangan. At hindi ko gusto ang mayabang na lalaki. Talaga namang hindi mo gusto ang mayabang na lalaki, mahal, ikaw mismo hindi ba may kaunting kayabangan, bulong ng aking isipan. At oo, kaakit-akit siya. Napangisi ako at inisip, hindi siya kasing gwapo ni Kelly.
burahin natin ang sinabi ko. Ngunit alam kong hindi ko iyon makakalimutan, na itala na iyon sa memorya ko. Pinilit kong baliwalain ang aking subconscious at pumasok sa ballroom, na naaalala na kailangan kong hanapin ang isang pulang ulo na nawawala, tiyak na nandyan siya kung saan may pagkain, dahil si Tina ay ganun talaga. Habang papalapit ako sa bahagi ng ballroom kung saan maayos na nakadisplay ang mga pagkain, nakita ko siya, shoving cupcake sa bibig at tinatago ang isa sa kanyang bag. Typical si Tina, hindi niya mapigilan ang sarili. Lumapit ako sa kanya mula sa likod, sapat ang lapit upang marinig ako. Tahimik kong sinabi, "Anong ginagawa mo, Tina?" Sabi ko na may ngiti, habang napansin ko ang biglang paghinto ng kanyang hininga at ang mabilis na paglingon niya, na iniiwasan ang mata ko tulad ng batang nahuli sa maling gawain. "Tina, anong ginagawa mo sa mga cupcake?" Tinukso ko siya, binibigkas ang kanyang pangalan na parang kantang panlalaro. "Wala naman," sagot niya na parang nagtatanong. Tiningnan ko siya na may ekspresyong, "Hindi ako naniniwala sa paumanhin mo. Maaari bang ang isang tingin lang ay magpahayag ng lahat?" "Tumahimik ka na." Sinabi ko lang. "Sige na nga, Laila, alam mo naman na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko sa mga cupcake at sobrang sarap talaga." Sabi niya na may nakatutuwang ngiti. Napalingon ako at umiling habang kumukuha ako ng isa sa mga cupcake sa mesa upang matikman. Pagkagat ko, laking gulat ko, tunay ngang masarap ito. "Tama ka, Tina, talagang masarap nga," sagot ko, nakangiti rin ng kaunti sa kanya. "Kaya kain tayo, Laila," wika ni Tina na may bahagyang ngiti, at agad kong naintindihan kung ano ang gusto niyang gawin. Ngumiti rin ako. Ilang minuto ang lumipas, halos hindi na kami makagalaw sa sobrang pagkain ng halos lahat ng nasa mesa. Palaging may mga taong nakatingin sa amin na para bang kakaiba kami, ngunit hindi namin ito pinansin at patuloy lang sa aming pagtatawanan. "Saan na kaya ang peking nobyo mo?" tanong ni Tina, na puno ng pagkamausisa habang nakatitig sa akin. Bigla kong naalala, dumating nga ako dito kasama si Kelly at baka nag-aalala na siya dahil matagal na akong nawala at hindi bumalik. Nakalimutan ko tuloy siya. "Diyos ko, Tina, nakalimutan ko na siya." Sagot ko na para bang pinapahayag ko ang aking iniisip. "Hindi pa huli para hanapin siya ngayon," sabi ni Tina habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang napkin. "Tama siya, pero paano ko siya hahanapin sa napakalaking ballroom?" "Pero Tina, saan ba ako magsisimula hanapin siya?" Tanong ko, litong-lito. "Huwag mo akong idamay sa paghahanap," wika niya sa kanyang mayamang tono, at napalingon ako sa kanya habang umiiling. "Sige na nga, pero hati tayo sa paghahanap. Kapag nakita mo siya, tawagan mo lang ako, ha?" Wika ko. "Hala, sandali Laila, hindi ko sinabi na hahanapin ko rin siya. Bukod dito, siya ang peking nobyo mo, hindi ako," sagot niya ng parang walang pakialam, habang ibinibigay ko sa kanya ang pinakamahusay kong puppy dog na tingin. Alam kong hindi niya ito matitiis. "Sige na nga, ako ang hahanap sa isang parte, ikaw sa kabila, ha?" Wika niya na may munting ngiti. Agad akong yumakap sa kanya bago niya tuluyang bumitaw. "Sige, Tina, tawagan mo ako kapag nakita mo na siya," wika ko habang patuloy kaming naglakad sa iba't ibang bahagi ng napakalaking ballroom. Naglakad-lakad ako sa ballroom halos isang oras, ngunit wala pa rin akong bakas ni Kelly. Saan kaya siya naroroon? At wala pa ring tawag mula kay Tina, na pag-isip-isip ko na baka wala rin siyang progreso, kagaya ko, nang bigla kong marinig ang tunog ng aking cellphone. Mabilis kong kinuha ito sa aking bag at tiningnan ang caller ID, lumilitaw ang pangalan ni Tina sa screen. Agad kong sinagot ang tawag, umaasang may balita siya tungkol kay Kelly. "Laila, hey, Tina, nahanap mo na ba siya?" Tanong ko nang may kasabikan. "Tina, oo, nahanap ko na siya. Nasa bar section ng ballroom siya," sagot niya. "Laila, sige, maraming salamat." "Tina, papunta na ako." "Tina, sige, bilisan mo, Laila," utos niya sa telepono at napalingon ako habang umiiling. Bago ko tuluyang isinara ang tawag, napansin ko ang isang waiter na may tray ng champagne na papalapit sa akin. "Patawarin niyo po," magalang kong wika bago siya makatawid. "Opo, ma'am. Gusto niyo po ba ng isang baso ng champagne?" Tanong niya nang may maliit na ngiti. "Hindi, salamat." "Pwede niyo po ba akong ituro sa bar section?" Tanong ko. "Siyempre, ma'am. Hindi po kayo kalayuan, diretso lang po sa dulo ng ballroom." "Hindi niyo po ito mamimiss, ma'am," sagot niya na may parehong matamis na ngiti.
Salamat, wika ko habang naglalakad patungo sa direksyon na itinuro niya. Sandali siyang nagulat at napansin ko ang kanyang munting walang anuman, ma'am, bago siya nagpatuloy sa kabilang direksyon. Lumakad ako ng ilang minuto at nakita si Tina na kumakaway sa akin. Nilapitan ko siya na nakangiti. Salamat Tina, sabi ko sa kanya na may ngiti. Walang anuman, Laila. Tara, kumuha tayo ng inumin, wika niya na may ngiti. At ang gwapong kasama ni Kelly, parang hindi niya ako matitingnan ng hindi nakatitig, sabi ni Tina na may bahagyang ngiti. Napalingon ako sa kanya at nakita kung sino ang tinutukoy niya, si Tony. Ah, si Tony pala, sagot ko, abalang-abala pa rin sa pagtitig sa gwapong lalaki. Bagaman mayabang at basto si Kelly, hindi ko maikakailan na kaakit-akit siya. Grabe, ang cute niya, wika ni Tina, naginising ako mula sa aking iniisip at patuloy na nakatitig kay Tony. Tama na, Tina. May nobyo ka, kontrolin mo ang sarili mo, wika ko sa kanya ng mahigpit. Ang pagkakaroon ng nobyo ay hindi nangangahulugang hindi ko pwedeng hangaan ang isang gwapong lalaki kapag nakita ko siya at hindi rin nangangahulugang babagsak ako sa kanya, sagot niya na umiiling. Sinasabi ko lang, tugon ko habang naglalakad patungo sa bar, hindi na hinihintay ang sagot niya. Narinig ko ang klik ng takong ni Tina habang sumusunod siya sa akin. Nakita ko si Tony na nakikipag-usap kay Kelly at nakatingin siya sa amin, tila mas matagal ang titig niya kay Tina kaysa sa dapat. Agad kong naisip na nahuhumaling siya sa kaibigan ko. Sana, hindi masaktan ang puso niya dahil taken na si Tina. Pagdating ko sa bar, umupo ako sa tabi ni Kelly habang si Tina ay umupo sa tabi ko. Narito ka na rin. Naisip ko na baka naligaw ka, wika niya habang hinahalikan ang aking pisngi na parang normal lang na magpakita ng ganitong kilos sa akin. Tila may smog na ekspresyon sa mukha niya. Pinapalapit niya ako sa kanyang sarili at napapula ako sa hiya. Naramdaman ko ang amoy ng kanyang katawan at pinilit takpan ang aking pamumula sa pamamagitan ng pagkunot ng noo. Napansin kong nakatingin siya sa akin na may ngiti at alam kong may iniisip siyang kalokohan tungkol sa pagkagusto ko sa kanya. Kelly, ano bang problema mo? Wika ko, nakakunot ang aking noo at sinusubukang bitawan ang mahigpit niyang hawak. Habang pinipilit niyang higpitan ang pagkakahawak niya sa akin, naisip ko, ano bang problema ng taong ito? Akala ba niya laruan lang ako na pwedeng palaruin? Hindi ako isa sa mga babaeng pwedeng palaro ng ganito. Kelly, ano ba ang problema mo? Pakawalan mo na ako, hangal, sigaw ko sa kanyang tenga, pinipilit na huwag makaakit ng atensyon. Sinubukan kong bitawan ang mahigpit niyang pagkakahawak habang si Tony ay natatawa sa tabi niya. Nang tuluyan niya akong pakawalan, nakakunot ang noo ko at galit na tinignan siya habang patuloy siyang nakangisi, nakakainis talaga. Nangangati ang lalamunan ko mula sa kanina pang pagsigaw sa kalokohang ito, kaya kailangan ko na talagang uminom. Sumpa, hindi pa kayo kasal pero nagtatalo na kayo parang mag-asawa na, wika ni Tina na maihalakha, at si Tony ay natawa rin sa kanyang biro habang kami ni Kelly ay nakakunot ang noo sa kanila. Napalingon ako at iniwasan ang komento niya, sabay turo sa bartender para humingi ng inumin. Bigla kong naramdaman na kailangan ko ng isang baso ng alak matapos ang aking galit. Napansin ko si Tony na lumapit sa amin at nakangisi habang tumitingin kay Tina at sa akin. Ano po ang maihahain ko para sa magagandang dalaga? Wika niya na maihalong kindat sa aming dalawa. Napaisip kami ni Tina nang marinig ang mababang tunog mula sa mga lalaking nakatabi sa amin, parang aso silang umungol. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang bartender ay napatingin sa mga lalaki sa tabi namin, namutla ang mukha at mabilis na inayos ang sarili habang iniiwas ang mata sa amin. Tumingin ako kay Tina at nakita ko siyang may tanong sa kanyang mga mata bago kami sabay na tumingin sa mga lalaki at napansin na sila rin ay umiwas sa aming titig. Hindi ko na kinaya ang pakiramdam na maglaro ng Sherlock Holmes ngayong gabi. Napakalalim ng iniisip ko kaya hindi ko na malaya nang mag-order si Tina ng aming wine. Nagulat ako nang bumalik ang bartender na dala ang eksaktong inumin na gusto ko. Tumingin ako kay Tina at nakita ko siyang umiinom ng wine, kaya't sumunod din ako at mumiti sa napakasarap na lasa. Paano mo nalaman na Irish cream wine ang gusto ko? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Alam ko lang, Laila, sagot niya na may ngiti, tila malalim ang iniisip. Babalak na sana akong tanungin kung ano ang bumabagabag sa kanya nang marinig ko ang pangalan ko sa entablado. Tumingin ako sa tabi ko at napansin kong wala na si Kelly, nasa stage na siya. Maari bang pumunta sa stage si Leila Cruz Ramos, wika ng announcer sa mikropono. Nataranta ako at natigilan.
Isip-isip ang maraming posibleng kahihiyan, baka ako'y matapon sa aking takong, madapa habang umaakyat sa stage, o biglang masayang mawala sa aking mga iniisip. Layla, gising ka na. Kakayanin mo ito, wika ni Tina na may ngiti. Tumingin ako kay Tony na nagtuturo ng pag-udyok sa pamamagitan ng kanyang tahimik na pag-iling ng ulo. Kumbinsida at maingat kong tinahak ang daan patungo sa stage, iniisip kung ano ang balak ng kalokohang ito ngayong pagkakataon. Sa susunod na kabanata, asahan mong haharap sila sa isang nakakakabang anunsyo sa entablado na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang peking relasyon kay Kelly. Magkakaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga bagong karakter, lalo na kay Evan, na hahalo sa emosyon at selos na mas magpapainit sa kwento. Kaya abangan natin,